Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa usap-usapan na hahantong na nga ba itong sa korte at may sinasabi pa po mga kalingap na dadalhin na po ang usapin sa rapid tulfo in action. Okay? So nararapat na ba o panahon na nga ba mga kalingap na ang problema o ang usapin na ito ay kinakailangan na pong isettle sa tamang korte at nang sa ganun ay mapayapa na po ang lahat, tumigil na po ang lahat. So yan po yung ating bibigyan po natin ng opinion mga kalingap at sinasabi po natin opinion, okay? So hindi ko po hangad na kayo po ay maniwala doon sa aking sasabihin, hindi ko rin po hinahangad na kayo po ay makumbinsi sa aking pong sasabihin sapagkat tayo po ay mayroon po kanya-kanyang opinion. We are all entitled to our own opinion at nirerespeto ko po yan. Nirerespeto ko po kung ano man po yung inyo pong opinion, kung taliwas man po sa aking opinion. Okay? So bago po yan, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kakalingap Rab, at siyempre kung bagong dating lang po kayo, bagong silip lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega shoutout sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partners sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin mga kalingap ang ating mga kalingap partners, kalingap charity vloggers, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Okay? So, una po ay nariyan po sa ating monitor ang isa pong komento doon sa naging live po ni Kuya Bal ay nagkomento po na sinasabi ito ay bilang tugon. Meron na parang hindi lang po ito yung isang tao na nagkomento po dito mga kalingap at nabasa po daw po nila yung comment po ng isang bigating sponsor. Okay? Na sinasabi bilang tugon po doon sa sinasabi po ni Kuya Bal mga kalingap na kapag umalis po ang pamilya, kapag umalis po yung beneficiary, ay kinakailangan din pong lisanin po nila yung tahanan na ipinagawa po ng Kalingap. So dito po sa amot-sari pong mga opinion po ang nabasa po natin. Mayroon po hati-hati po, iba-iba. May nagsasabi ay sila ba ang nagpagawa? Yung punto po dito mga Kalingap, yung mga katanungan na ang Kalingap ba ang soul o ang solo ba? Solo ba itong kalingap na nagpagawa itong napakaganda at napakalaki at napakamahal na bahay po ng isang beneficiary, si Lady B. Hindi po ba mga kalingap? So marami nagsasabi na ay itong bahay na ito ay mas malaki po yung ambag po ng bigating sponsor. Kaya nga ang sinasabi po niya dyan, kapag pinaalis po itong si Lady B at ang kanyang pamilya din sa bahay na yan ay handa po siyang magpakaso. Handa po niyang kasuhan po itong si Kuya Bal ng patong-patong daw po na kaso. Hindi lamang po iisang kaso kundi patong-patong daw po. So ang tanong po dyan mga kalingap, anong kaso? Ang tanong po ngayon dyan ng para sa akin, opinion ko lang po ito mga kalingap. Ano kayang kaso at kung matutuloy po ang kasuhan? Ang tanong lang po siguro dyan mga kalingap ng korte ay bakit mo ikinakaso itong si Bal Santos Matubang? O bakit mo ikinakaso po ang foundation po ng Kalingap? Okay.
So maaaring sagutin po yan nang dahil po pinapaalis na po yung beneficiary. Bakit? Sino ka ba? Sino ka ba sa Kalingap Foundation? Ako po ay isa pong donor. Ako po ay isang sponsor. Ako po ang sponsor na may pinakamalaking ambag o pinakamalaking ibinigay po sa pabahay na po yan. So kung ikaw po, sasabihin ng korte siguro, kung ikaw po ay sponsor, ibig sabihin, noong binigay mo po yung pera na ambag mo doon sa pagpapagawa ng bahay na yan, ay hanggang doon lang po. Wala ka nang pakialam kung ano po ang gagawin. Kung ano na po ang gagawin po ng foundation na yan, doon sa bahay na yan. Kasi ikaw ay donor. Pinilit ka ba na ikaw ay mag-ambag o magbigay ng iyong ambag sa bahay na yan? At hindi natin alam, mga kalingap, bagamat marami po tayong naririnig, kung ano ang nakapaloob diyan po sa agreement o kontrata. May kontrata ba? Kung paano itong mga occupants, itong mga beneficiaries sa mga bahay na pinapagawa po ng kalingap, mayroon bang mga agreement po dyan? May mga kontrata ba yan mga yan? At ito rin po si big sponsor ni Lady B sa bahay na yan. Ano kaya yung agreement? Mayroon ba silang kontrata po sa Kalingap, between Kalingap at siya, kung ano man po yung kanila pong usapan tungkol po dyan. Pero ito yung naiisip ko po mga Kalingap. Okay, karapatan po ng bawat isa na magkaso kung alam po nila na sila po ay naaagrabyado. Pero sabi ko nga po mga Kalingap ay tatanungin po, sino ka ba? Ako po sponsor. Sponsor ka pala wala ka naman pong kinalaman po sa pagpapalakad po ng foundation at hindi mo alam kung ano ang bylaws, kung ano po ang patakaran ng pamunuan po ng Kalingap. Kasi doon sa punto, sinasabi ko ito mga Kalingap ay yung punto na ikaw ay donor, ikaw ay sponsor. Nung ibinigay mo yung pera mo, wala ka na doon pakialam. Okay, matagal po na natin naririnig po kay Kuya Bal, pag ibinigay niyo po yung inyo pong ambag sa isa pong proyekto na gusto niyo pong i-finance, hanggang doon lang po ang inyo pong ang inyo pong papel. Hanggang doon lang po ang inyo pong papel. Kaya nga po sabi ko kanina mga Kalingap, kung talagang tutuloy po ito sa kaso at madidetermine, bahala na rin po ang kaso kung ang magdetermine kung may probable cause itong mga kaso na ito na gagawin, na itataas, anong tawag po dyan mga Kalingap, bahala na po ang korte sa mga kaso na isasampa po ng sponsor na ito. Kaya nga sabi ko, ano kayang kaso? Okay, so dito naman po tayo mga Kalingap. Ito naman po itong si pamilya. Itong nanay po naman po ni Lady B. Nang dahil po sa maraming mga nababasa po nating mga negatibong mga komento laban po sa pamilya, lalo na po itong sinasabi na binalahura, na walang mga utang na loob at nasasaktan po ang pamilya, ay talagang nag-iisip na, nakapagdesisyon na base po doon sa mga komento rin po na binitawan po ng nanay, ay gusto po nilang ituloy ang kaso mga Kalingap. At naiisip po nila na may binanggit pa po doon mga Kalingap ang rapid tool po in action, di ba? Ipaparating na daw po ito sa rapid tool po in action. Okay, para sa akin po naman po karapatan bilang isang ina ay siyempre naintindihan ko na nasasaktan po siya kasi sobra naman na din po kasi mga Kalingap maski rin po ako pag nababasa ko po itong mga komento na ito ay sobra naman po sobra na po yung
mga negatibong komento laban po sa pamilyang ito na sila po ay walang mga utang na loob, na saan ba sila pinulot. Ito ay opinion po ng mga viewers. Kasi doon sa punto na parati natin naririnig na binalahura. Sino ba ang nambalahura sa pamilya? Sino ba ang nambalahura kay Lady D? Ha? Okay. So dito, narinig po natin yung sinabi po ni Kuya Bal doon sa kanya pong naging live, na parang wala naman daw po. Para sa akin, mga kalingap, karamihan po na nakikita po natin na sinasabi itong sa pambabalahura ay itong mga commentators, itong mga viewers. Nakaringgan ba natin ang pamunuan po ng kalingap? Pag sinabing pamunuan, yung mga namumuno, mga tao na nasa itaas ng kalingap, gaya po ni Kuya Bal, Kalingap Rab, Ate Edna, at kung sino pa pong mga opisyales ng kalingap, hindi po ba? Sila ba ang nambalahura sa pamilya? Okay, di ba itong, kasi sinasabi kalingap pong mga balahura, ang nakikitaan po lang naman natin ay itong mga kalingap, sa bagay, mga kalingap din po sila, kalingap viewers, na nagbabase lang din po sa kanila pong nakikita mulat sa poll. Kasi siyempre, kagaya po niyan, nasa isipan po nila na kayo po ay natulungan at bakit nagiging ganyan na po kayo. Okay, so yan po yun. Mga viewers po ang nagsasabi. At yung mga iba naman po na nagde-defend sa kanila, sinasabi din na itong pamilyang ito ay sobra na po ang pambabalahura ng mga reactors sa pamilyang ito. Okay, bakit po? Ang katotohanan po dyan sa aking obserbasyon, mga kalingap, ay nababalahura po sila sa mga comment section sapagkat maski sabihin po natin hindi sila binabalahura ng reactors, kung mayroon man, mga ilan lang po siguro yung nakakapagsalita din po ng hindi maganda sa kanila, ay dahil po sa pagko-content ng mga reactors din. At sa pagko-content, doon din dumadayo itong mga marites ng mga balahurang mga viewers, hindi po ba? Kaya naman po lumala po ang bashing. Aminin nyo man o hindi, tanggapin nyo man o hindi. Kayo rin po sa panig po, sa panig po ng kumukup-kup po kay Lady D, ay walang humpay din po noong panahon na yun ng pag-content sa kanya. Kaya tuloy, itong mga viewers ay hindi din tumigil sa kanila pong pagkokomento laban po kay Lady B at ang kanya pong pamilya. Hindi po ba? Kaya nga, itong mga reactors na sinasabi niyong nagko-content kaya nababalahura po itong Lady B, ay dahil sinasagot po nila yung sinasabi din po yung sa kabila na kumukup-kup po sa inyo, na nagdidepende daw po sa inyo, nagdidefender sa inyo, hindi po ba? Okay. So ngayon, kung yun ang ikaliligaya at kung yun ang naiisip po niyong paraan upang matigil na po para magkaroon po kayo ng peace of mind, karapatan po ninyo yan na kayo po ay mag-seek ng tulong kay Rapi Tulfo. Ano naman po ang sasabihin lang po diyan ni Rapi Tulfo, kayo po ay tutulungan sapagkat mayroon po silang in-house lawyer at siya po ang magdedetermine kung may probable cause ang inyo pong isinasampang reklamo. Pero bago po yan dumating po yan, ay ang gagawin lang naman po dyan ni Rapi Tulfo, mga kalingap, ay tatatawag-tawagan ang mga ahensya na makakatulong sa inyo. Saan pa rin po yan babagsak, mga kalingap? Babagsak pa rin po dyan sa korte, sa tamang korte. Tatawagan po ni Rapi Tulfo ang Cybercrime Division ng DAET. Doon po kayo at tulungan niyo po itong pamilyang ito. Kasi sila daw po ay naaabuso, sila daw po ay napapahiya sa social media. Pakitulungan po nyo itong mga ito. Siyempre, hawak-hawak po nyo yung mga ebidensya. Ngayon, korte pa rin po ang magdi-decide dyan, mga kalingap. Kung korte, isasampa po sa tamang korte po sa DAET, siyempre, bibigyan din po ng pagkakataon itong kalingap na sumagot kung ano man po yung inyo pong
akusasyon, hindi po ba? Labanan na po yan ngayon ng mga ebidensya. Alangan naman po na magpapatalo po yung inyo pong inaakusahan. Kung hindi po ba, mga kalingap? So, korte pa rin po ang magdedetermine, magde-decide po dyan, mga kalingap. Kung may probable cause at kung mayroon bang nalabag na batas ng kalingap, So, sasabihin na naman po ng mga hindi na makakaintindi dyan, opinion ko ito. Sabi ko nga kanina, hindi ko hangad na kayo po ay makumbinsihin na paniwalaan po ang aking sinasabi. Sasabihin na naman po, siyempre, ipagtatanggol mo po itong kalingap, maestro, kasi dyan ka kumikita, dyan nikikisawsaw ka sa kalingap, siyempre, ipagtatanggol mo dahil dyan ka kumikita. Okay. So hindi po yun, mga kalingap. Isipin po ninyo kung sino po ang nambalahura. Hindi po ba itong mga viewers na talaga naman pong alam na alam ang kwento ngayon, kung sinasabi ninyo na maraming anomalya na nagaganap po sa loob ng kalingap, patunayan niyo po yan sa korte para kayo po ay matigil na po ang usap-usapan. Kung may alinlangan po kayo na nangyayari po sa loob ng kalingap at may pang-aabusong nagawa ng kalingap sa kanya pong mga beneficiaries at maraming corruption na nagaganap dito po sa loob ng kalingap, dalhin niyo po yan sa korte at doon kayo magpakitaan ng mga evidences. Mahirap na dito lang po tayo magbabase sa kung ano ang sinasabi ng bawat isa. Kasi kung tayo po ay magbabase lamang dun sa sinasabi, hearsay lang po yan, mga kalingap. Hearsay. Tayo naman po ay hindi marunong po hindi tayo lawyer, pero yun po yung ang aking nasa isipan. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre po, sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.